nakita, ang aming narinig, ang aming ipinapalit sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Umanay dating miyembro ng Davao Death Squad idinetale sa Senado ang umanay mga kaso ng extrajudicial killing sa Davao City. Ngunit kredibilidad ng testigo, kinwestiyon ng ilang senador. Lisensya ng baril ng ilang politiko at pulis na isinasangkot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal drugs operations, binawi na. Tanggapan ng ilang ahensya ng pamahalaan, iminungkahing ilipat sa mga lalawigan upang maibsan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Tsansa ng pag-iral ng La Niña phenomenon ngayong taon, lumiit na ayon sa Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 15 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang babaeng na aksidente sa motorsiklo sa Santa Rosa, Laguna kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na sugatan matapos tumumba sa kanyang sasakyan sa National Highway ng Barangay Tagapo pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Nagtamo ng hiwa sa kanang pisngi, gasgas sa kanang braso at tuhod ang biktima na si Daisy K. Dimata. Ayon kay Daisy, sinagasaan ng kanyang kasalubong na Toyota Innova ang plastic barrier na nasa gitna ng kalsada na tumama naman sa kanya. Ang nakita ko lang po, nung dumating po ako dyan, yung kotse nakatabi, saka yung motor po, nakatumba na po. Tapos yung babae po nakatayo, may sugat po sa ganere. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue, ang mga sugat ng biktima ay inihatid na ito sa Binyan Perpetual Hospital para sa iba pang atensyong medikal. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Ipinanukala ng ilang mambabatas ang paglilipat sa mga probinsya ng government offices mula sa Metro Manila bilang isa sa solusyon sa problema ng mabigat na trapiko. At upang bigyan tayo ng detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, bakit daw ito pwedeng ilipat? Magandang gabi sa iyo, Attorney Reg, at sa lahat nga ng ating mga kasambahay. Kanina nga ay muling natalakay ng House Committee on Transportation itong iba't ibang mga proyekto na plano ngang ipatupad ng Transportation Department sakali nga maaprubahan itong panukalang emergency powers na hinihiling nga para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod nga sa mga pagbubukas ng mga subdivision upang gawing alternatibong daan ng mga motorista at pagpapabilis nga sa mga proyektong pang-infrastruktura upang mapaunlad ang sistema ng transportasyon, iminungkahi nga rin ng ilang mga mambabatas na ilipat itong mga government offices sa mga probinsya. Gayun din yung mga pabrika at iba pang mga kumpanya upang ma-decongest nga ang Metro Manila. Pakinggan natin ang naging pahayag dyan ni Secretary Arthur Tugade ng Department of Transportation. Dadalhin ko sa clock para in our own way mabawasan yung tao. Pangalawa ko, I am seriously considering of changing the working time subject to certain approvals by law and regulation na gagawin kong 7 to 4. Plano ko ho dyan, before mid next year dapat nakalipat na ang DOT.
Samantala, habang hinihintay pa nga ng Transportation Department Attorney Reg kung maaaprubahan nga itong panukalang emergency powers, ay ibinalita nga rin kanina nito ni Secretary Tugade na sa ngayon ay patuloy nga silang nakikipag-usap sa mga lokal na pamahalaan upang gawing unified yung ilang traffic scheme sa Metro Manila. Narito muli ang pahayag ni Secretary Arthur Tugade. Nakipagpulong na ho ako sa mga ibang mga alkalde, some individually, some collectively, and nag-agree na nga ho na yung CCTV, okay? Isi-synchronize na lahat para isang bistahan lang. Akalain mo ba, merong CCTV ang MMDA, may CCTV yung Highway Patrol, may CCTV lahat ng syudad, pero hindi synchronize. Iinis Secretary Tugade na hindi maaabuso ng kasalukuyang administrasyon itong hinihiling na dagdag kapangyarihan, lalo't pat magkakaroon naman aniya ng oversight committee kung saan magsusumite ang DOTR ng regular reporting at development hinggil sa traffic. Iginiit rin ng kalihim na sakali mang maaprubahan nga itong proposed emergency powers, nangako ito sa mga mambabatas na magiging FOI compliant ang kanilang ahensya upang maging transparent at tiyakin na hindi ito magagamit sa anumang uri ng korupsyon. Attorney Reg? Joan, ang tanong ko, no, kasi may incentive ba na doon sa mga kumpanya at sa mga industriya na lumipat doon sa probinsya yung kanilang mga operasyon? Because it will entail cost on their part. Would the government be ready to give tax incentives at least, no, kapag sila ay voluntaryong lumipat, or would this be a mandatory thing? Yung with regards dun sa tax incentive, Attorney Reg, since ito pa lang naman ay proposal, kumbaga minumungkahi pa lang ng mga mambabatas nga sa DOTR na ilipat dun na, particularly nga sa Clark, sa Pampanga nila, pinopropose dun ilipat itong mga ating mga government offices. Pero sa ngayon ito ay proposal pa lang kasi sabi nga ni Secretary Arthur Tugade rin, ang masasagot niya lang sa ngayon, yung concerned agency niya, yung DOTR. Pero with regards sa ibang mga government agencies ay hindi niya rin masasabi. Kumbaga kasi marami kasing factor na ikino-consider. Like for example, yung mga empleyado. Alangan na mga, kumbaga from Manila, magta-travel pa sila papuntang Clark. So it would really, maraming maapektuhan mga bagay. Joan, dun din sa mga plano ng DOTR, no? Syempre may long-term plan yan, katulad nung paglilipat nga ng government offices at mga kumpanya sa ibang probinsya. Pero yung short-term plan na gagawin ni Secretary Tugade is the review of the franchises at saka mga license na ibinibigay sa mga public utility vehicles at saka sa mga private vehicles. Ito ba ay kasama doon? Kasi doon pa lang kung merong mga lumalabag sa batas natin, sa Clean Air Act at saka doon sa fitness ng isang kotse, pwede nang doon pa lang mabawasan na yung mga bumabiyahe dito sa Metro Manila. Actually, Attorney Reg, isa rin yan sa mga natakal kanina na tanong ng ilan sa ating mga kongresista, particularly nga dito sa LTFRB, dahil nga, kumbaga, aside dun sa talagang mabigat na nating problema sa traffic, is tuloy-tuloy pa rin nga yung ginagawa nilang approval dun sa mga nag-a-apply ng mga franchise. Ngayon, ang sinasabi nga ng Department of Transportation, ikino-consider nila yan. Pero sa ngayon talaga kasi, Attorney Reg, ang pinaka-focus talaga ng DOTR is itong proposed emergency powers nga na talagang hinihiling nila na sana maaprubahan para, kumbaga, sabi nga ni Secretary Tugade kanina, hindi naman ang hinihingi namin is for 6 years. For 2 years lang naman yung hinihingi namin. So, confident sila na with that 2 years, mareresolve na talaga natin itong traffic congestion. Last na, Joanne, from your assessment of the hearings kanina, no, ano ba yung reception ng mga kongresista doon? As in, sa tingin mo ba na mapapatupad itong batas na to for emergency powers within the next few months? Actually, Attorney Reg, kanina majority ng ating mga kongresista na present doon kanina sa deliberation is in favor dito sa proposed emergency powers na ito. Pero meron ding mga ilan na kumbaga tinitignan nila na baka hindi naman natin kailangan kasi nga baka maabuso rin itong emergency powers. Kaya kung baka pwede, meron pa tayong ibang option na wag na nating i-grant ito. Pero majority sa kanila ay pumapabor dito. Maraming salamat, Joanne Nano, para sa ulat na yan. Mas madalas nang magpupulong ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang maisulong ang priority bills ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cots. Nasa 15 ang legislative commitment ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kabilang dito ang pag-amyenda sa Human Security Act of 2007.
Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, Cybercrime Prevention Act of 2012, panukalang batas sa Whistleblower Protection at Witness Protection Program, paglikha ng Department of Overseas Filipinos at Urban Housing, Bangsamoro Basic Law, Budget Reform Bill, pagbaba sa Individual at Corporate Income Tax, panukalang batas sa Sin Tax at National Defense Act. At upang maipasa agad ang mga ito, sinabi ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Adelino Sitoy na dadalasan ng mga miyembro ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang kanilang pagpupulong. The cabinet members have to agree among themselves in coordination with PLLO on which bills to push through among the priorities, and then we communicate. Ang LEDAC ay binuo sa pamamagitan ng Republic Act No. 7640 noong 1992. Ito ang nagsisilbing consultative at advisory body ng Pangulo para sa mga isinusulong na programa at polisiyang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Binubuo ito ng Presidente at Vice-Presidente ng Pilipinas bilang Chair at Vice Chair ng LEDAC, Senate President, House Speaker, 7 cabinet members at 3 senador, 3 kinatawan ng Kongreso at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan. Noong nagdaang administrasyon, 2 beses lamang nakapagpulong ang LEDAC, kaya naman gagawa ng paraan ng Council upang gawing regular ang kanilang pagpupulong. First, the regular meeting of the LEDAC, we would propose a regular meeting of once every 2 months. Nilinaw naman ng PLLO na kabilang pa rin sa priority bill ng Duterte administration ang federalism, death penalty at freedom of information. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Hiniling ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso na isama na sa education curriculum ang ulat sa mga nangyari sa ilalim ng martial law at mga kaso ng human rights violation sa bansa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Sa umiinit na usapin sa isyu ng pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, inihain sa Kamara ang House Bill No. 3511 na naglalayong isama sa school curriculum ang martial law at iba pang human rights violation na nangyari sa bansa. Ayon kay Kabataan Party List Representative Sara Ilago, panahon na upang ipaalam sa kabataan ang dinanas ng bansa sa ilalim ng Marcos regime. Para hindi na maulit ang mga injustisya na nangyari ng panahon na yon, at ang mga kabataan, ang mga susunod na henerasyon ng mga leaders natin, ang mga susunod na henerasyon ng Pilipino ay magtatakwil ng ganitong panlilinlang. Pero nilinaw ng Department of Education na kasama na itong itinuturo sa junior high school. Ang kasaysayan ng Pilipinas, kasama na po dyan ng batas militar at mga personalidad na nagumalaw po noong panahon na yan, key players if you may, key personalities in that particular portion of our history. We discussed in our classrooms in the subject Araling Panlipunan. Iginagalang naman ng DepEd ang panukala ng mambabatas at bukas ito sa anumang pagbabagong nais nilang gawin sa kasalukuyang curriculum. Ayun naman po ay dapat makinig sa mga ganyang mungkahi. Sa lahat ng konteksto po ay lalo mapag-usay ang ating curriculum na itinuturo sa ating mga anak. Sa ngayon, nai-refer na sa komite ang panukalang batas na una nang inihain noong 15th Congress. Grace Casen, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Itutuloy ng Department of Foreign Affairs o DFA ang planong pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso sa Indonesia kaugnay ng illegal recruitment case ito sa Pilipinas sa kabila ng pagtutol ng Public Attorney's Office. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Posibleng lumabag sa saligang batas ang gagawing hakbang ng Nueva Ecija Regional Trial Court na kunan ng testimonya si Mary Jane Veloso laban sa umano'y kanyang mga illegal recruiter. Ito ang reaksyon ng Public Attorney's Office matapos maiulat na pupunta sa Indonesia si Judge Anarica Reyes upang kunan ng pahayag si Veloso bilang bahagi ng pagpapalakas sa illegal recruitment case laban kina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilaw. Kung si MJ lang po ang magte-testify sa harap ng judge natin na pupunta di umano doon at ang konsul, ay mapabiolate po ang karapatan ng right to confront o right of confrontation.
Binanggit ni Acosta ang Section 14 ng Bill of Rights kung saan karapatan ng inaakusahan na makita ng harap-harapan ng testigo. Ipinaglalaban ng PAO na dapat dito sa Pilipinas isagawa ang pagtestigo ni Veloso. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs, walang magiging paglabag sa batas ang deposition proceedings na ito. Yun ang necessary na gagawin natin, no, para umusad yung kaso na isa ng palaban din sa mga alleged recruiter. Kailangan makuha yung testimony ni Mary Jane at gagawin yan through deposition, no? Dahil nasa loob siya ng kulungan, pupunta doon yung mga consul natin galing sa embassy sa Jakarta. Sinabi rin ni Assistant Secretary Jose na isasagawa ang pagkuha ng testimonya sa madaling panahon. Sa kasalukuyan ay patuloy ang ginagawang pagdinig ng Nueva Ecija Regional Trial Court sa mga kasong estafa at human trafficking laban sa mga recruiter ni Veloso na sila Canilao at Seryo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Iniharap sa Senado kanina ang isang testigo na umano'y miyembro ng Davao Death Squad o DDS. Matapos ikwento ang mga umano'y pagpatay sa Davao City, kinuwestiyon naman ng ilang senador ang kanyang kredibilidad. Mula sa Senado, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, go ahead. Yes, good evening, Attorney Reggie. Tumagal nga ng mahigit 5 oras na naging pagdinig kanina ng Senate Committee on Justice and Human Rights kasama ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay nga sa mga manikaso na extrajudicial killings at summary execution sa bansa. At dun sa kahaba na pagdinig kanina, Attorney Reggie, natuon sila dun sa testimonya ng isang umunay dating miyembro ng Davao Death Squad kung saan sinabi ng testigong ito o direkta niyang inuugnay si President Rodrigo Duterte sa mga maninangyaring pagpatay sa Davao City noong mayor pa lamang siya. Si Edgar Matubato ang ikatlong testigo na ihinarap sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kaso na extrajudicial killings at summary executions sa ilalim ng Duterte administration. Kwento ni Matubato, mula 1998 hanggang 2013 ay naging bahagi siya ng Davao Death Squad na umunay inatasang pumatay ng noong Davao Mayor at ngayon Presidente Rodrigo Duterte at anak niya na si Paulo Duterte. Ghost employee umano siya sa City Hall at tumanggap ng sweldo mula sa lokal na pamahalaan kapalit ng pagsunod sa mga utos ni Duterte. Kabilang sa mga pinatay ay ang mga supporter at bodyguard noon umano ni Prospero Nograles na nakatunggali ni President Duterte sa pagkaalkalde taong 2010. Pinasabog din anya nila ang isang Muslim mosque noong 1993. Pinatay ang isang fixer sa Land Transportation Office noong 2013. Pinatay din ang kasintahan ng kapatid ni Duterte na si Jocelyn at ang isang pinaghinala ang foreign tourist na si Salik Macdum. Bukod dito, Attorney Reggie, sila rin anya ang pumatay din kay Richard King, isang businessman na nakatunggali ng ngayoy Davao Vice Mayor Paulo Duterte, pati rin si June Pala, isang kilalang radio commentator na kritiko ni Duterte sa Davao. Isang kidnapper din anya ang pinakain sa buwaya taong 2007 bilang pang-torture dito. Ayon sa testigo, inuutos sa kanila mismo na gawing madugo ang pagpatay sa mga biktima. Pakinggan natin ang isang bahagi ng pagdinig kanina. Inisa-isa namin binigti, tapos linagyan ng katawan ng hollow block, tapos biniak yung tiyan, tapos tinapon namin sa laod. Hindi man pumapayag ang opisyal, mga ordinaryo lang ang pagkamatay ng tao kasi parang mga sadista naman, ma'am. Sinabi rin ng testigo na mismo si President Duterte naman ang pumatay sa isang NBI agent na may apelidong Hamilosa noong 1993 dahil lang sa nakaharang ang kanyang sasakyan habang may pinupuntahan sila sa isang operasyon. Pakinggan muli natin ang pahayag ng testigo kanina. So paano pumasok sa eksena si Mayor Duterte? Tumawag naman, kaya naging kwento naman, putukan naman, ma'am. Putukan na. Dumating siya, buhay pa si Amisula. Siya din ang tumapos 2 magasin ng Uzi ang inubos niya, 2 magasin. Sigurado ka po nito? Sigurado kayo? Opo, ma'am. So si Amisula naman, ma'am, na overkill. Ayon
kay Matubato, suportado ng pulisya ng Davao ang kanilang mga pagpatay. Sinabi rin ito na kalimitan ay nililinis ng mga pulis ang kanilang operasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng baril sa katawan ng biktima upang magmukhang nanlaban nito. Dagdag pa niya, may makailang ulit din na dinala pa nila ang mga katawan ng biktima sa opisina ni ngayon PNP Chief Ronald De La Rosa na nooy bahagi ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAO-TF ng Davao City. Binanggit din niya ang isang nangangalang Arthur Las Cañas na umano'y pulis na kanang kamay ni Duterte noon. Kasama rin niya sa grupo ang ngayon direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Dante Gueran na umano'y malapit na kaibigan ni President Duterte. Itinanggi naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga sinabi ng testigo. Pakinggan natin ang PNP Chief kanina. Wala po akong tao sa PAO-TF na Arthur Las Cañas. At never ko yan ginamit sila sa operations, yung Arthur Las Cañas na yan. At pangalawa po, Your Honor, wala po kaming target na Sally Macdom. So how can the PAO-TF be dragging to this, itong killing na ito, kung ito ay totoo, paano na-drag na hindi ko man, wala kaming target na ganung pangalan? Samantala, Attorney Reggie, kinwestiyon naman ng ilang mga senador ang kredibilidad ng testigo. Sa pagtatanong ni Senator Panfilo Lacson, lumabas na may ilang inconsistency sa testimonya ni Bato-Bato, partikular na nga ang pagkakaugnay ng PAO-TF noong 2002 sa pagpatay umano kay foreign terrorist sa Lik Macdum. Pakinggan natin si Senator Panfilo Lacson. Kasi ang alam ko, wala ng PAO-TF noong 2002. So yun ang isang lapse kagad na nakita ko sa inyong testimonya. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo. Pinilit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na sabihin ng testigo kung sino ang umanay nag-udyok sa kanya para magbigay ng testimonya sa Senado. Ginigit kasi ng senador na ang Partido Liberal ang nasa likod ng testigo at bahagi ito ng plano para patalsikin si President Rodrigo Duterte. Nang mahirapan na sumagot si Matubato ay sinabi na ni Senator De Lima na maaari naman silang magsagawa ng isang executive sessions upang doon na mapag-usapan ang mga sensitibong pangyayari sa testigo. Bilang dating testigo anya na nasa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice, marami anyang confidential information na maaring hindi mailahad ng testigo. Nanindigan naman si Senator Cayetano na tila pinipilit itago ni De Lima sa publiko ang nais ipahayag ng testigo. Maya-maya pa, Attorney Reggie, nagkagulo na nga sa Senado nang subukan rin ni Senator Antonio Trillanes na patapusin na sa pagtatanong si Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, Attorney Reggie, kanina sa pagdinig, sinabi naman ng testigo na kusang loob siya na lumantad at naghanap nga ng contact kay Senator Laila De Lima upang siya ay maging bahagi ng investigasyon ng Senado dito nga sa mga kaso ng extrajudicial killings at summary execution sa bansa. At kakapasok lang din na balita, Attorney Reggie, nakatanggap tayo ng text message mula sa office ni Senator Antonio Trillanes na hindi pumayag si Senate President Coco Pimentel na manatiling kustodiya nung testigo dito sa Senado. Kasi kanina sa pagdinig, isa sa mga iminungkahi nila na kung pwede ay habang hindi pa nire-recommend or wala pa sa recommendation ng DOJ na isailalim sa Witness Protection Program ang testigo, ay kumaaring dito muna siya sa Senado matulog upang siya ay maprotektahan nga ng legislative body, pero yan ay hindi na pinagbigyan ng Senate President. Attorney Reg? Joyce, isang katanungan lamang. Ito ay ginagawa ng Senate Committee on Justice. Hindi ito Senate Blue Ribbon Committee. At saka Joyce, ano ba yung balak na output ng Senate Committee on Justice na dito sa kanilang committee report? Balak ba nilang gumawa ng legislation o balak ba nilang magrekomenda ng pagpag-file ng mga kaso? Attorney Reggie, ang sabi naman ni Senator Laila De Lima, yung purpose ng kanilang investigation is of course in aid of legislation. So ang tinitingnan nila dito, magmula pa noong day 1 na sila nagsagawa ng committee hearings, ay tingnan kung yung mga butas sa batas. Kasi dito nga nakikitaan niya sa mga testigo kung paano naaabuso ng mga pulis yung kanilang otoridad, no? O yung kanilang kapangyarihan para magsagawa ng aresto. Itong testigo kanina, Attorney Reggie, actually, isa rin sa mga natanong namin is ano yung relationship niya sa extrajudicial killings na nangyayari ngayon under the Duterte administration. Ang sabi naman ni Senator Laila De Lima, kaya nila pinresenta itong partikular na testigo na ito ay dahil sinasabi ngayon ng Duterte administration na yung Davao City, yun yung ginagawa niyang kumbaga peg kung yung gagawin niyang police operations or kung paano tatakbo yung
mga police dito sa nationwide scope. Kaya gusto niya matignan kung paano ba ginagawa sa Davao yung pag-aaresto, yung pagpapatay, kung paano kumikilos yung mga police doon. At the end of this Senate inquiry, we are hoping na yung kanilang recommendations and objectives na sinet na nila from day one ay ma-achieve, and that is to propose kung ano man yung mga kailangan baguhin sa batas at matignan kung paano makakapacitate yung ating mga government agencies as well as the police para sila ay kumikilos na naaayon sa ating batas. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancho, nagulat ng live mula sa Senado. Samantala, ayaw namang patulan ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang mga akusasyon ng testigong si Edgar Matubato laban sa kanya. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa pagharap ni Edgar Matubato sa Senado, isa sa kanyang ibinunyag ang di umano'y pagiging utak ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, anak ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagpapatay ng ilang individual gamit ang Davao Death Squad. Naka-leave sa ngayon ang vice alkalde hanggang sa September 26. Pero sa isang statement, sinabi nito na mananatiling akusasyon ang mga sinabi ni Matubato kung wala itong maipapakitang ebidensya. Anya, wala siyang planong sagutin ang paratang ng isang questionable ang estado ng pag-iisip. Para naman kay Davao City Police Chief Senior Superintendent Michael John Dubria, kailangang suportado ng ebidensya ang mga pahayag ni Matubato upang makabuo ng kaso. Actually, these statements are really malicious if not supported by evidences. So, it is designed to malign one's person kung ano. So, dapat siguro before giving statements, or baka meron din naman silang mga evidences, so that I would not know of. Pero ayon sa hepe ng Davao City Police, kahit noong naghukay sa isang quarry site sa MAA ang mga tauhan ng Commission on Human Rights na pinamumunuan pa noon ni Senator Laila De Lima, walang nakitang patunay na may mass grave sa lugar. Si Dubria ang pinuno ng local police na nakakasakop sa MAA noong nag-inspeksyon ang CHR. As far as I know, walang evidence and walang case na na-file against those mentioned police officers or people involved in the accusation. Pinabulaanan din ni Davao City Congressman Carlo Alexi Nograles ang pahayag ni Matubato na may mga taga-suporta sila na pinatay dahil sa politika. Duda ni Nograles, ginagamit lang si Matubato ng ilang tao para sa kanilang pansariling interes. Samantala, ayaw munang maglabas ng pahayag ang palasyo sa isyung ito. Whatever statements that the person is saying is his own statement, and you will have to await proper investigation regarding the matter. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Hindi naman kumbinsido si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga aligasyon na nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato dahil halatang tinuruan lamang ito ng kanyang sasabihin. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Mula 2013 hanggang 2016, nasa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ si Edgar Matubato na umano'y dating miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad. Noong pa man, sinasabi na ni dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Laila De Lima na may hawak silang testigo na direktang magdadawit kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga kaso ng pamamaslang. Kaya't duda si Secretary Vitaliano Aguirre sa motibo ng paglabas ngayon ni Matubato upang isalaysay ang umano'y nalalaman niya sa mga pagpatay ng DDS. Samantalang nasa kanilang custody itong si Matubato, bakit hindi nilabas yun? Sapagkat walang katotohanan itong sinasabing ito. Itong tinatawag na lying coach witness. Tinuruan lang yan. Ayon kay Secretary Aguirre, sa simula pa lang ay halatang nagsisinungaling si Matubato dahil sa sinabi nitong hindi pa siya nagbibigay ng kanyang sinumpaang salaysay. Imposible anyang tanggapin sa WPP ang isang testigo kung walang ibinigay na affidavit dahil requirement ito sa mga nagnanais mabigyan ng proteksyon ng gobyerno. Siguradong nag-execute ito, kaya lang tinatago nila yung affidavit na yon. Pag nilabas nila yon, hindi magtutukma sa sinasabi niya ngayon. Sinabi pa ng kalihim na kung totoo ang mga aligasyon ng testigo, nagsampa na sana noon pa ng kaso sina De Lima laban kay Mayor Duterte. Bakit nung nasa Pinoy administration pa, bakit hindi sila nakapagdemanda kung naniniwala sila rito? O bakit ngayon lang?
Porque nalaman nila yung mga testimony laban kay De Lima na talagang explosive, 10 times more explosive than this. Desperate times to kay De Lima. Kaya she needs desperate solutions. Ayon pa kay Aguirre, may personal siyang kaalaman sa kaso ni Benjamin Laud, ang may-ari ng shooting range kung saan nahukay ang sinasabing mga biktima ng extrajudicial killing sa Davao. Abogado siya noon ni Laud nang mag-imbestiga ang CHR sa pangunguna ni De Lima, ngunit walaan niyang napatunayan sa mga nahukay na kalansay. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sa ibang balita, tinanggalan na ng lisensya ng baril ang ilan sa mga politiko at law enforcement personnel na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa mahigit 100 law enforcer at local government executives na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte na sangkot sa iligal na droga, nasa 72 na natanggalan ng lisensya at registration ng baril ng PNP Firearms and Explosive Office. Ayon kay FEO Deputy Director Police Senior Superintendent Jose Malayo, sa 72 personalidad, 44 dito ang elected official, 1 ang judge, 3 ang PNP official at 24 naman ang tauhan mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agency. 380 baril naman ang pagmamayari ng mga ito, kasama na ang siyam ni Talitay Maguindanao Vice Mayor Abdul Wahab Sabal na kinabibilangan ng 5 short firearms at 4 na Class A light weapons o high-powered firearms. Dagdag ni Malayo, sa 318 firearms na tinanggalan ng lisensya, 49 pa lamang ang ipinatago o nakadeposito sa kanila. Ang deposits o deposit area ng mga firearms is not only in FEO. It will start from the nearest police station tapos dadalhin po yun dito sa atin. Kung hindi aniya maidideposito ang mga nasabing baril, mahaharap ang mga ito sa kaso dahil sa pagmamayari ng loose firearms. That could be subjected for some law enforcement operations like applications for the search warrant in accordance to procedure. Ito rin aniya ang isa sa dahilan kung bakit nahuli si Vice Mayor Sabal sa airports Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao. Bukod kasi sa umano'y pagdadala ng iligal na droga ng Vice Alcalde, ay mayroon ding 45 pistol, M16 rifle, 2 granada at IED na 60mm mortar round na nakuha sa loob ng sasakyan nito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Isusulong ni Senator Richard Gordon sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang isang batas na bubuo ng ahensya upang matukoy ang rare elements na nasa black sand. Ang black sand ay madalas na target ng illegal at destructive mining sa mga kabundukan sa ating bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Iprinisinta kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing on destructive mining ang mga drone shots ng UNTV na nagpapakita ng halos makalbo at mapatag na mga bundok sa ilang barangay sa Zambales. Isa ang Zambales sa mga lugar sa Pilipinas na lubhang naapektuhan ng mapanirang paraan ng pagmimina. Sa paliwanag ng National Institute of Geological Sciences, bukod sa black sand at nickel, marami pang nakikitang rare elements na napapakinabangan mula sa pagmimina, kaya't interesado ang ibang bansa na kumuha ng lupa mula sa Pilipinas. Because the black sand that is being taken in is already high in iron content, may titanium, baka may vanadium, tapos pino na siya. Hindi mo na kailangang i-crush. So in fact, if we are going to produce steel in this country, we can do it. We have all the ingredients. Wala umano ang mga mineral na ito sa China at ang Pilipinas ang pinakamalapit na lugar na pwede nilang pagkuhanan ng mga nasabing rare elements. One possible area, Your Honor, is that they may be benefiting from metals other than nickel. That is my point. Dahil dito, nais ng komite na magsulong ng batas upang bumuo ng ahensyang tutukoy sa mga mineral na nakukuha sa lupa sa ating bansa. Gagawa ko ng batas na magkakaroon ng parang agency at mga laboratories na accredited na minomonitor lahat ang lalabas na or may sample dapat pinapadala kagad para malalaman bago ibenta kung yung binibenta ay hindi talaga black sand, mas mahalaga at mas strategic ang value.
Sa susunod na linggo, itutuloy ng komite ang pagdinig. Isasama ni Governor Amor Deloso ang mga lokal na opisyal ng Zambales upang humarap sa pagdinig. Alam niyo, Zambales matagal na nagdudusa sa operasyon ng malaking mga minero. Masyadong mababa ang tingin nila sa probinsya. Kung di most mineralized kami, ang dami nang yumaman sa kayamanan ng Zambales. Ni isang taga Zambales walang yumaman. Samantala, may mga panukalang batas din sa Kamara na nagsusulong upang mabuo ang mga bagong batas sa mining. Ilan sa mga ito ang Alternative Minerals Management Bill na isinumite ni Ifugao Representative Teddy Bagilat at ang People's Mining Bill ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate at ACT Teachers Representative Franz Castro. Ang mga ito ay upang matukoy naman ang mga lugar na dapat protektahan gaya ng watersheds, maliliit na island ecosystems at prime agricultural lands ng Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela, o gani ang mga balita gikan sa mga probinsya. Girekomenda na sa Department of Health Region 7 nga ipasarado na ang Inayawan landfill sa Dakbayan sa Cebu tungod sa mga sakit nga pwedeng makuha sa mga tao gikan sa maong lugar. Kini mao ang balita ni Gladys Tuabi. Gi-inspeksyon sa Department of Health ang usa ka sanitary landfill sa Barangay Inayawan, Cebu City. Nakaplagan nga kuwang kini og sanitary requirements aron mo operate isip usa ka disposal facility. Closure is also the primary duty of local governments. Ours is only a recommendation on the things that we see. Technically, especially our regional sanitary engineer. Sumala kang Cebu City Councilor Joel Garganera, chairperson sa City Council Committee on Environment, na 7 ka tuig ra ang permit sa giingong landfill, apan 17 ka tuig na kining nag-operate. Nagsugod na si Garganera og panguha og affidavit gikan sa mga apektado nga mga lumulupyo sa maong dapit. Solution na this is about time nga this should be our priority. Should be the priority of the council and this should be the priority of the mayor. No? Nga ang health, ang safety, ang future sa atong mga tao diha. Girekomenda sab sa Department of Health 7 sa lokal nga kagamhanan nga ibalhin sa masaktong lugar ang landfill sa mas dali nga panahon ug sundon ang probisyon sa Clean Air Act ug Clean Water Act. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Padayon ang lakang sa Department of Health sa pagtudlo sa mga residente sa Barangay Benedicto, Haro, Iloilo kung unsaon pagpakgang sa pagdaghan sa mga lamok. Kini mao ang balita ni Vincent Octavio. Gintudloan sa Department of Health ang mga residente sa Barangay Benedicto sa mga pamaagi sa pagtapna sang pagdamo sang mga lamok. Upod na diri ang paghiwat sang 4S o Search and Destroy Mosquito Breeding Places, paggamit sang self-protection measures kaparehas sang insect repellents kag moskitero, seek medical consultation sa tion nga makabatsyag sang sintomas sa sakit, kag say yes to fogging para sa mga lugar nga paborito pugaran sang lamok. Kung madamo kita sang lamok, the more ka ang posibilidad nga makaangkon kita sang masakit. Gintagaan man sang pagtamod sang ahensya ang pagmantiner sang kalimpyo sa sulod kag guwa sang panimalay kag ang pag-ugyon sa mga igalunsar nga cleanup drives sa ilang nga lugar. Nahinyo namon kamo as a community nga mag-participate kita tanan. Subong may ara na 3 ka positibo nga kaso sang Zika virus sa Barangay Benedicto sa Haro, Iloilo City. Nakakuha man sang madabong nga samples sa mga kitikiti sang Aedes aegypti nga lamok sa amo nga barangay nga ginatumod nga carrier sang Zika, dengue kag chikungunya virus. Sa buwas nga adlaw nakatalana nga maghiwat sang indoor residual spraying sa sulod sa mga panimalay sa Barangay Benedicto, Iloilo City. Gapanawagan man ang DOH sa mga residente nga hindi magduwa-duwa nga magpalapit sa mga health centers kung makabatsyag sang sintomas sang Zika. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Isugda na sa Department of Trade and Industry ang Mentor Me program sa nagkalain-laing dapit sa nasod alang sa micro, small and medium entrepreneurs. Kini mao ang balita ni Dante Amento.
y lanzar el Departamento de Comercio e Industria o DTI el nuevo de este programa, Mentor Me Program. Particularmente ay benepisya con este el magatalye na micro, small and medium enterprises o MSMEs. Asigon con asig lang tayo na otro klase manera de programa por causa el ay enseña o mentor del mga negosyante verdad negosyo practitioner estaba de mga grande compañía di país. Ay tiene también enseñada de dentro 11 semana para con el 11 negosyo módulos que necesita sabe el mga negosyante. Ay dali supervision acerca de entrepreneurial mindset, operations management, etika de negosyo, supply and value chain, e otro pa importante saber acerca na negosyo. Ating Mentor Me program actually is designed upang ang ating mga micro, small and medium enterprises ay matututo via coaching and mentoring. So matututo sila itong right entrepreneurial spirit, meron silang dapat magandang values, and itong mga hardcore natin na mga dapat matutunan nila to improve their know-how. Halimbawa, production management. Ay aprende también con el mga mentees, el mga personal experiencia de negocio practitioners acerca na negosyo. La lista del DTI, más de 90% es micro, small and medium enterprises, el opera na país. Por eso el caída según de estos es significativamente caída de aton ekonomiya. 90+%, no? Ang SMEs. So napakalaki. So kung talo ang ating MSMEs, talo ang ating ekonomiya. So that is why itong ating mga programa ngayon, not only with DTI, but the other SME-oriented agencies are really geared towards making our MSMEs more competitive. Na otro magadia ay anda el DTI na Tacloban, Davao, Cagayan de Oro, Lanao del Norte, Cavite y mas mucho pa lugares de país. Positivo el Departamento de Comercio e Industria. Después hace el programa, es grande cambio ay sucede na mga jutay negosyante na país. Danteamento o Inichuove Noticias y Risgate, Ciudad de Zamboanga. Og kana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat Victor Cosare mula sa Davao City. Isa ang nasugatan sa banggaan ng bus at pampasaherong jeepney sa Benguet kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang pampasaherong jeep ang nabangga ng pampasaherong bus sa kahabaan ng Banangan Road sa Blan sa Benguet alas 7 kagabi dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Agad isinugod sa Baguio General Hospital ng mga nakakita sa pangyayari ang pasahero ng jeepney na kinilalang si Christian Bestre. Patungo sana ng Abra ang bus mula Baguio City nang mangyari ang aksidente. Ayon sa driver ng jeep na si Glenn Mark Camacho, huminto ito sa gilid ng kalsada upang magbaba ng pasahero nang mabangga ito ng bus sa likurang bahagi. Nagpreno naman yung driver ng bus kaya lang tumama pa rin doon sa likod ng jeep. Talagang konting ingat talaga sir para naman maiwasan natin yung mga ganitong insidente. Sa tala ng Sablan Police Station, accident-prone area ang lugar lalo na't kapag tag-ulan. Katunayan noong nakaraang taon, aabot sa 65 ang naitalang aksidente roon. Samantala nangako naman ang kumpanya ng bus na sasagutin ang pagpapagawa ng jeepney at pagpapagamot sa nasaktang pasahero. Yung driver ng jeep, willing naman siya na ipapaayos na lang namin yung nasirang parte yung jeep niya. Tapos yung mayroon kasi siyang pasahero na isa na medyo nasaktan kung ano yung gastos niya doon, yun yung shoulderin namin ng kumpanya po. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
1,488 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Typhoon Meranti na nalasa sa China. Ilang kalsada binaha at libu-libong residente ang inilikas. Tsansa ng pag-iral ng La Niña phenomenon ngayong taon, lumiit na ayon sa Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita, ipinagpaliban ng Department of Public Order and Safety ang nakatakda sanang pagpapatupad ng bagong traffic scheme sa South Triangle, Quezon City ngayong araw. Mula sa EDSA Quezon Avenue, itong balita ni Monoxon Live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Ang dahilan niyan ay hihintayin muna ng Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City na matapos itong ginagawang road repair project ng Department of Public Works and Highways dito sa Scout Borromeo sa Quezon Avenue. Subalit ang problema, Attorney Reg, walang binigay na petsa ang DPWH kung kailan matatapos yung kanilang project dito, kung kaya't mukhang matatagalan o magkakaroon talaga ng delay bago maipatupad itong bagong traffic scheme. Pinagtatanggal muna ng DPOS ang mga signages sa buong paligid ng South Triangle upang wag magdulot ng kalituhan sa mga motorista. Itong nakikita nyo ngayon ay ang road repair ng DPWH dito sa kanto ng Scout Borromeo sa Quezon Avenue. At gaya nga na nakikita nyo, lumilikha na ito ng pagbibigat sa daloy ng trapiko, lalo na dun sa mga nanggagaling sa area ng Mother Ignacia at dito sa may along Quezon Avenue. Ang nagpasya ang DPOS na i-hold nga muna dahil hindi rin nila may patutupad ng maayos yung bagong traffic scheme kung nakakaabala itong ongoing ng project ng DPWH. Nais sana ng DPOS na sa September 30 ay maumpisahan ang bagong sistema, subalit kahit ang DPWH ay walang naibigay na panahon kung kailan matatapos ang proyekto. Marami sanang pagbabago ang gagawin ng DPOS sa buong South Triangle, gaya ng pagsasara ng mga U-turn slots at maging ng mga left at right turn sa ilang kalsada. Layo ng bagong traffic scheme na mapalawag ang daloy ng trapiko sa naturang lugar, lalo na at isa ang South Triangle sa pinakaabalang lugar sa QC. Kabilang sa traffic scheme ang mas mahigpit na time limit sa loading at unloading ng mga delivery trucks at pasahero sa ilang lugar sa South Triangle. Katulong ng DPOS ang Metropolitan Manila Development Authority sa pagpapatupad ng bagong traffic scheme. Ang MMDA ang maglalagay ng mga bagong traffic lights sa lugar na gagabay sa galaw ng trapiko. Silipin muna natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may kanto ng Scout Borromeo sa QAV. Sa ngayon, magmula po dyan sa may kanto ng Timog hanggang dito sa area na ito, moderate to heavy traffic na po yan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area pagtawid nyo po ng EDSA at hanggang makarating kayo ng Elliptical Road. Habang ito papunta naman ng Maynila magmula sa Elliptical Road ay light traffic po hanggang makatawid kayo ng EDSA at dito ngayon sa area na ito sa kanto po ng Examiner hanggang sa may kanto naman ng West Avenue ay maluwag po at walang magiging problema sa oras na ito. Silipin naman natin ang ilang mga live points natin sa buong Metro Manila. Unahin po natin ang area natin dyan sa may EDSA Guadalupe. Sa mga dadaan po ng EDSA, kung kayo po ay papunta naman o pauwi na ng QC, heavy traffic na po ang northbound lane ng EDSA Guadalupe. Magmula po dyan sa pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange hanggang makarating po kayo ng Ayala at Buendia
at hanggang sa may Orense, Guadalupe ay heavy traffic na po yan hanggang dyan sa may area ng Mandaluyong. Bagayang uusad po dyan sa may Ortigas area, subalit ito pong White Plains ay mabagal pa rin ang flow ng traffic hanggang makarating po kayo ng Cubao area. Yung kabilang side naman, from Orense po southbound going to Ayala, ay gayon din naman po ang daloy ng mga sasakyan, moderate to heavy po dyan sa may area ng EDSA, Guadalupe. Punta tayo dyan sa may area ng Ross Boulevard sa Baclaran. Mula po sa Baclaran to Manila area, moderate to heavy traffic din po ang lugar na yan. Lalo na po dyan sa may kanto papunta po ng MOA, tuloy-tuloy po hanggang sa CCP, ay moderate to heavy traffic po ang kahabaan ng Ross Boulevard mula sa Baclaran. Habang ito naman pong mula sa Baclaran to Coastal Road naman, ay light to moderate traffic naman po ang mararanasan ng mga motorista ngayong oras na ito kung sila po ay dadaan sa lugar na yan. Paalala po sa ating mga kababayan, ang number coding in effect po hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Lahat po ng sasakyan ang plate number nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ng live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. Bahagyang lumakas at bumilis ang bagyong Hener habang nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ang inaasahan natin sa paggalaw ni Hener? Magandang gabi, Angela, at sa ating mga kasambahay. Hindi nga ina-expect na ito nga si Hener ay tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ito'y didikit bukas yan sa may northeast ng northern Luzon at ito'y tatahaking direksyon pa sa silangan ng Taiwan at didiretso na ito dyan sa may area ng southern Japan. By Saturday, maaari ito'y nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi magbabago yung kanyang bilis. At ayon din sa Pag-asa, patuloy tayo makakaranas ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang lugar sa western section ng Luzon dahil sa epekto naman ng southwest monsoon o habagat, Angela. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po ang pinakadistansya nitong bagyong si Hener, nasa 615 km sa may silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay lakas ng hangin na 140 km per hour. Yung pagbugsoy aabot sa 170 kph, kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 km kada oras. Sa ngayon po, nakataas yung gale warning ng Pag-asa dyan po sa may northern at eastern seaboards ng northern Luzon. Delikado na pumalaot, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Ilang bahagi po ng ating bansa ay apektado po ng tinatawag natin na southwest monsoon o habagat. Kaya ayon po sa Pag-asa, yung area po ng Mindoro, Palawan, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City naman, bukas maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuguegarao 34, Baguio po 15 to 18 degrees Celsius, malamig po yan. At sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yung pong area ng Western Visayas, yung Panay at Negros Island, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Yung Cebu at buong Central Visayas, and then yung kasama na itong Samar at Leyte area, meron din pong mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Tacloban City, pero sa Metro Cebu hanggang 33 degrees Celsius. Mindanao po ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. Fair po ang weather dyan, pero may mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Ang temperatura naman po sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius, Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. Atin naman pong sunset, 5:57 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantalang makararanas pa rin ang bansa ng mas maraming ulan sa susunod na buwan sa kabila ng pagbaba ng posibilidad na mararanasan pa rin ang La Nina phenomenon ngayong taon. Nagbabalik si Ray Pelayo. Nasa 40% na lamang ang tsansa na umiral pa ang La Nina phenomenon na mararamdaman sana ang epekto sa bansa sa mga susunod na buwan. Ayon sa Pag-asa, hindi sapat ang naitatalang lamig ng temperatura ng dagat Pasipiko sa mga nagdaang buwan, kaya nasa 60% naman ang tsansa na magkaroon ng neutral na klima.
Sa ngayon po, nakikita natin na lumiliit na po yung posibilidad na masustain yung tinatawag na tuloy-tuloy na pag-cool ng ating temperatura para matawag siyang ganap na La Nina. Pero nilinaw ng Pag-asa na magiging maulan pa rin sa mga susunod na buwan. Noong August, naka-experience po ng mga above normal rainfall condition yung mga nasa western section ng ating bansa, dulot po ng mga tinatawag nating enhanced southwest monsoon or habagat. Ngayon naman pong September, as of today, may mga areas na rin po na naka-experience ng near normal sa mga parts po ng Visayas at Mindanao. Nasa 5 hanggang 8 bagyo ang tinatayang papasok sa Philippine Area of Responsibility mula Setyembre hanggang sa matapos ang taon. So, yung mga October, November, December cyclones, ito po yung mga landfalling or crossing tropical cyclone. So, yun po yung mga dapat nating paghandaan dahil ito po ay posibleng makapagpabaha dun sa mga areas na potential sa pagbabaha at dun sa mga areas na vulnerable sa mga landslide. Sa ngayon ay pahina na ang habagat at maaaring sa Oktubre ay umiral na rin ang amihan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica. And here are the top stories around the globe. Typhoon Meranti slams into China in what state media says is the strongest storm of the year globally. And to give us an update on the situation, Eric Quinto reports live from Shanghai. Eric? Again. Yes, Eric. Good evening, Darlene. Yes, Typhoon Meranti slammed to southeastern China today, bringing strong winds and lashing rain and cutting power in what the state media says was the strongest storm of the year globally. But there were no immediate reports of casualties. The storm registered as a super typhoon before losing strength after sweeping past southern Taiwan, made landfall in the early hours near the major city of Xiamen. Video shows flooded streets in Xiamen, fallen trees, crushed cars, and rescuers evacuate people using boats. Large sections of Xiamen had power supplies cut off, while parts of the city suffered water supply disruptions and some windows on tall buildings shattered. Dozens of flights and train services have been canceled. Tens of thousands of people had already been evacuated as storm approached and fishing boats were called back to port. According to the Central Emergency Operations Center, 1 person died and 48 were injured in Taiwan as the typhoon hit the southern part of the island on Wednesday. Meranti was a Category 5 typhoon, the strongest classification awarded by Tropical Storm Risk Storm Tracker, before it made landfall on the mainland and has since been downgraded to Category 2. Typhoon Meranti will continue to lose strength as it pushes inland and upward China's commercial capital of Shanghai, but will bring heavy rain. And these are the updates regarding Typhoon Meranti. We will be back later to give you more details about the typhoon and Y News later. Back to you, Darlene. Thank you, Eric. And that's Eric Quinto reporting live from Shanghai, China. Meanwhile, more than 300 travel agents joined in the annual Taste of Pata in London, United Kingdom. Dennis Damasco has the details. Various travel agents and trade buyers from different countries have joined the annual Taste of Pata, or the Pacific Asia Travel Association, here in London, United Kingdom. Among the participants this year came from India, Indonesia, China, New Zealand, and the Philippines. This is one of our signature events for the travel industry in the UK, where we invite as many of the travel agents in London.
The event featured different exhibits where countries showed their local products and top tourist destinations. The Philippines was not left behind as it managed to present its native brands to the spectators. Merong 370 travel agents na nag-attend sa event ito. So, among them, mapapakita natin sa kanila kung ano yung Pilipinas. They will have a taste of the Philippines. The guests also had a chance to taste the Philippine pride products such as turon, adobo flakes in bread, while listening to Philippine traditional music. Iimbita ho namin lahat ng travel agents, whether they be leisure, dive operators, luxury travel, mainstream, adventure operators, to work with DOT London. And we have a lot of fun activities lined up throughout this year and throughout next year to send all your loyal clients to go to the Philippines. According to the Department of Tourism in London, they will take advantage of this event to attract more foreign investors in the Philippines. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. After months of reports about polluted seas around the Olympic city of Rio de Janeiro, young people are being taught about the importance of keeping the waters around their city clean. Carlos Miranda has the news. Enquanto as águas do Rio de Janeiro foram minuciosamente examinadas por falta de limpeza durante os Jogos Olímpicos de 2016, uma organização está trabalhando para tentar mudar a atitude dos residentes a respeito do desperdício e o oceano. Parley for the Ocean é uma iniciativa que se foca na limpeza dos oceanos do mundo. So Parley Ocean School is committed to educating the youth of tomorrow. This is a partnership and a program that will continue on into 2017 and reach hopefully all of the kids throughout Rio. O Projeto Grael é uma iniciativa brasileira local com o objetivo de levar as crianças para a água, ensinando elas a velejarem e dando para elas a chance de trabalharem as suas habilidades sociais. E elas têm trabalhado com a Parley no projeto. Marcela, de 12 anos, que participa no projeto, disse que aprendeu muito ao longo de todos os jogos, atividades e conversas. Eu aprendi a dizer não ao plástico e sempre reutilizar as coisas que a gente tem. Parley for the Ocean está trabalhando junto com os jovens dos arredores do rio para que eles possam experimentar e ensiná-los sobre a importância de limpar os oceanos e o que eles podem fazer para ajudar a proteger os mares do mundo. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And those are the stories from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Nagpahayag ng paghanga sa konsepto ng UNTV Cup ang dating player at coach ng PBA at ngayon naman ay bench tactician ng House of Representatives Solons na si Pido Harencio. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Marlu. Durante stress. Sa pag-umpisa ng UNTV Cup Season 5, hindi lang dumami ang mga kalahok na team, kundi dumami rin ang mga kalahok ng mga dating professional basketball players. Kaya naman mas nag-e-enjoy ang ating mga kasambahay na manood ng bawat game dahil hindi lang nila nakikita ang magandang samahan ng mga public servant mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng basketball sa layuning makatulong sa kapwa, kundi nakikita rin nila ang mga dating PBA players na hinangaan at sinubaybayan. Tulad nila PBA legend Kenneth Captain Marbel Duremdes at Marlo Skyscraper Aquino. Drop off Aquino, yes! Kaya naman ang isa sa pinakabagong sali sa liga na dating PBA player at coach na si Pido Harencio, laking pasasalamat na mabuo ang kakaibang konsepto ng basketball. Siyempre, ibang-iba doon sa ginagalawan ko, no? Pero number one is masaya, no? Masaya. Papasalamat ako sa UNTV, no? Lalo kay Ka Daniel Rason, kay Ka Eli Soriano na binuo tong UNTV, no? Na cup yung tournament. Masaya ako. Yung feeling masaya dito.
Si Harencio ang head coach ngayon ng mas pinalakas na House of Representatives Solons. Kamakailan lamang ay tinalo ng Solons ang DOJ Justice Boosters sa score na 96-78 sa una nilang salang sa hardcourt ngayong season. Bagamat hindi gaya ng ibang team na madalas makapag-ensayo, kagalakan nila ang magbigay kasiyahan sa mga manunood. Basta kami, bibigay lang kami ng kasiyahan sa tao. No? Believe nga ako doon sa mga congressman, led by Congressman Mikey. Talagang they take time na para, yun nga, maka-join, makalaro. No, ang hirap ng schedule nila Actually kami, once a week lang nagpa-practice. Hindi kami na talagang organized na every other day o every day na nagpa-practice. Basta ito, bibigay kami ng kasiyahan sa tao. At the same time, yung mga congressman nagiging yung nawawala yung stress sa kanila by playing. Kasama sa team ni Harencio ang mga kapwa dating professional basketball players na sina Kiko Adriano, Ege Billones, Arnold Gamboa at Eric Rodriguez. Si Pido Harencio ay nasa ika-54 na pwesto sa PBA all-time most points scored leaders. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Iba't ibang problema ng ilan nating kababayan ang natugunan ng programang Serbisyong Kasambahay ng UNCB. Ito ang balita ni June Soriao. Dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay si Armando Nilayan, residente ng Bagong Bayan, Quezon City dahil sa problema nito sa linya ng tubig. Nais nilang ipalipat ang kanilang linya, ngunit pinababayaran pa umano ang utang ng kahati nila sa linya ng tubig. Sabi ni Miss Camille, bayaran ko daw para i-transfer. Pagkabayad ko po, sabi niya kulang pa daw ng isa kasi yung isang linya may utang po. Pinababayaran niya sa akin at pinababayaran niya sa tao para matransfer po yung linya namin. Hindi naman po sa amin yun, hindi ko po nagamit yung linya na yun. Inilapit naman ng programa ang problemang ito ni Armando kay Manila Water Corporate Communications Head, Jeric Sevilla. Una po ay i-file po talaga natin, i-apply po natin ng tinatawag na transfer po ng location ng tapping point ng 3 metro po na kina sir Tapos po ay magse-secure po sila ng excavation permit doon sa barangay or sa Quezon City Engineering or DPWH po, whichever is applicable. Pagkatapos po ay ipapa-estimate po natin kung magkano po yung magagastos doon sa transfer po nung 3 metro. Lumapit din si Ginang Rosalie Kayanga sa programa upang manawagan na tulungan siya sa pagpapagamot sa kanyang anak na may biliary atresia. Nabihan na po kami ng doktor na sa lalong madaling panahon po maoperahan na po siya or matransplant po. Para sa mga nagnanais makatulong sa operasyon ni Baby Angela, maaaring makipag-ugnayan kay Nanay Rosalie sa telepono bilang 0929-533-1263 o mag-deposit sa kanilang BPI account. Samantala, tulong naman para sa kanyang kapatid na may diabetes ang inilapit ni Joseph Romero ng Batasan Hills. Bali, may sakit po siya ng diabetes. Ngayon, bali mapuputulan siya ng paa. Kailangan po kasi namin ng dugo. Dalawang bag na dugo. Ano pong Tinugunan naman agad ng dating Daan Blood Donor Society ang blood request ni Joseph. June Soriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.